Have you ever been cheated on? O kung hindi man, maswerte ka. Pero siguro naman, may kakilala ka na minsan nang naloko. Masakit yun, lalo na kung mag-asawa kayo at may mga anak pa. Habang nagtatrabaho ka na maigi para sa pamilya, pagod, puyat, sakripisyo. Ayun pala ang asawa mo ay nagpapakasarap na sa piling ng iba. Paano kung piliin mo siyang patawarin for the sake of your kids, pero patuloy ka pa ding inuogag? Paano kung wala kang ibang masabihan dahil nahihiya kang magsabi sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo? Hiling mo, sana magbago siya para matapos na ang bangungot mo. Pero ang hindi mo alam ay nagsisimula pa lang ang bangungot mo. Darlington, Indiana, USA, 2015. Nag-post si Jason sa Reddit dahil nanghihingi siya ng relationship advice. Di ba uso yung mga ganyan sa social media gaya ng Facebook? Ang title ng post niya ay I'm 30M, having a hard time coping with my wife, 29F, having cheated on me with our neighbor, 51M. Ang translation ng umpisa ng post niya ay, nahuli kong nangangaliwa ang misis ko. Mahigit 1 taon nang nakakalipas. Natili ako sa relasyon para sa kapakanan ng aming mga anak. Pero di ko talaga maalis sa isip ko. 476 days na mula nang kumprontahin ko siya. Paano ko alam ang bilang? Dahil sa tuwing naiisip ko ang mga nangyari, sinasabi ko sa sarili ko na it's only been X days. Baka bukas, hindi ko na siya iisipin. Kumalat sa Reddit yung post niya. Madaming nagbigay ng mga opinion at advice. Kung kaya't nagdesisyon si Jason na i-take yung mga iba nilang advice. Walang sino man ang mag-aakalang dahil dun ay mauuwi ito sa isang karumal-dumal na krimen. Brandy Worley. Si Brandy ay pinanganak at lumaki sa Crawfordsville, Indiana. Di umano, nag-excel siya sa school. Isang mabait na bata at palakaibigan din. After high school, nag-aral siya sa Indiana State University kung saan nakatapos siya ng degree sa elementary education. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang teacher at once na maging settled na siya sa career around 2009, noong 23 years old siya, nagpakasal sila ng kanyang high school sweetheart na si Jason. 15 years old pa lang sila nung simula silang mag-date at after 8 years ay napagdesisyonan na nilang magpakasal. Lumipat sila sa Darlington, Indiana where they started their family. They were blessed with one boy, si Tyler, and one girl, si Charlie. Marami silang challenges na pinagdaanan nung pinanganak si Tyler ng 10 weeks premature. Bilang mga bagong magulang at the time, nangako sila sa isa't isa na ipaprioritize ang kapakanan at kaligayahan ng mga anak above all else. Ani Jason, the children would come first before each other or our marriage. And then after 4 years later, nasundan ito ng baby girl na si Charlie. Binitawan ni Brandy ang career at naging full-time mom, habang si Jason naman ay isang software engineer. Everyone liked them in the community. Napakamasayahin ng mga bata at napakamabuting magulang ni na Jason at Brandy. Sobrang palakaibigan ng Worley family. And over the years, marami na silang na-host na party sa kanilang bahay. A picture-perfect family. Or so everyone thought. Nagsimulang mag-fall apart ang kanilang relasyon around 7 years of marriage. Si Jason ay naging super busy sa work dahil meron siyang bagong project at mas mabibigat na responsibilidad na kailangan gampanan. Di na siya gano'n nakakapag-spend time with the kids. At medyo nagiging short-tempered siya dahil sa stress. Sa mga panahong ito, nakaramdam na matinding loneliness si Brandy. Around May 2015, napapansin ni Jason na kakaiba ang kilusan ni Brandy. Una, nilagyan niya ng password ang kanyang phone na dati-rati ay wala. Wala siyang pakialam kung sinong gumalaw ng phone niya noon. Kaya tinanong ni Jason, bakit daw siya all of a sudden naglagay ng password? Pautal-utal niyang sagot na
dahil daw meron siyang pinaplanong surprise Father's Day. Baka daw masira ang surprise kung biglang makita ni Jason sa phone niya ang mga plano. Never pang nagawa ni Brandy yon before. Pero naniwala na lang si Jason. Makalipas ang ilang araw, napaka-suspicious pa din ang galawan ni Brandy. Pero hindi na lang masyadong pinapansin yun ni Jason. Hanggang sa isang araw, lumapit si Brandy kay Jason at sinabing di na niya kaya itago ang kanyang sorpresa, kung kaya't sasabihin na lang niya ito. Plano daw niyang pagawa ng detached home office si Jason sa kanilang backyard. At ang gagawa nito ay ang kanilang 51-year-old na neighbor na pangalanan na lang nating Daniel. Nagtaka si Jason kasi sa isip niya, di naman niya kailangan nun. Di naman niya ever in-implicate na kakailanganin niya nun. At di din niya yun hiniling kay Brandy. At higit sa lahat, sa dami ng pwedeng gumawa, bakit si Daniel pa? I mean, contractor talaga si Daniel, so he is qualified to do the job. But something just feels off talaga para kay Jason. Daniel lives with his girlfriend at anak na batang lalaki. Madalas silang pumunta sa mga party na hinahost ni na Jason at Brandy. Pero lately, napansin ni Jason na parang nagiging close na masyado si Brandy at Daniel. A little too close. Tumatawa si Brandy kahit medyo sablay ang mga jokes ni Daniel. Pero sa kabila ng suspicion ni Jason, pinili na lang niya yon isang tabi at pagkatiwalaan ng asawa. Sa mga susunod na araw, napansin ni Jason na madalas na hawak ni Brandy ang kanyang phone. Pangiti-ngiti na parang kinikilig. Hindi maalis ni Jason ang pakiramdam na something really is going on. Isang araw, nang pumunta ng CR si Brandy, nasaktuhan ni Jason na makuha ang phone ni Brandy bago pa ito mag-lock. Gusto lang naman niya malaman at i-confirm kung meron ba talaga siyang dapat ikabahala o wala. Dali-dali niyang chinek ang text messages at nakita niyang may isang message convo si Brandy at Daniel. At ang nag-iisang convo na sinend ni Brandy kay Daniel ay, I am all covered in frosting. You want to lick it off? hindi ko alam kung paano natiling kalmado si Jason nun kasi baka pag ako yun, kinampronta ko na kagad. Pero si Jason at this point, naisip pa niya na weird, di ba? Kasi kung iisipin mo, dapat mas madami yung convo nila about sa pa-surprise ni Brandy sa detached home office. Doon na-realize ni Jason na may ininstall si Brandy na software para automatic ma-delete yung mga convo nila ni Daniel at a certain period of time throughout the day. Bukod sa weird na message na nabasa ni Jason, ano pa kaya ang naging convo nila? Pero again, naisip ni Jason na si Brandy ay may green mind. Meron siyang dirty sense of humor, kung kaya isinantabi na naman ni Jason ang hinala. Halos araw-araw bumibisita si Daniel sa bahay nila para gawin kuno yung detached home office. Sinusubukan talaga ni Jason na wag bigyan niyo ng mali siya, pero di talaga niya matiis. Sinubukan niyang mag-login sa shared Google Drive account nila ni Brandy para itrack sa Google Maps yung galawan ni Brandy. Pero na-realize niyang maraming gap sa history dahil malamang tina-turn off ni Brandy yung GPS niya. Ngayon July na, June ng Father's Day, di ba? Pero di pa din tapos yung surprise detached home office. Dahil sobra na ang panghihinala ni Jason, finally, he decided to do something. Hiniram niya ang phone ni Brandy para daw installan ng antivirus software. Hindi naman nang hinala si Brandy kasi software engineer ang kanyang asawa. At total, automatic nang burado lahat ng convo nila ni Daniel. Ang hindi niya alam, ininstallan pala ito ni Jason ng additional na mga software. Ang isa dito ay para i-keep track ang location ni Brandy at all times. At ang isa pa, lahat ng mga messages na marireceive ni Brandy ay masisend din kay Jason. Dito na nagsimula mabuking ang mga panloloko ni Brandy. Pero bago nangyari ang mga confrontations, in-inform ni Brandy si Jason isang gabi na meron daw siyang inarrange na dinner out with their family kasama si Daniel, ang girlfriend nito at ang anak. Siguro kumukulo na ang dugo ni Jason at this point pero di niya pwedeng ipahalata. So pumayag na lang siya.
Pagkatapos nilang mag-dinner, inaya ng girlfriend ni Daniel si Brandy manood ng Magic Mike XXL. At pumayag naman si Brandy. Naiwan si Jason at Daniel, pati ang mga bata. So, nagdesisyon silang bumalik na lang muna sa bahay ni Jason para magantay. Habang naglalaro ng video games ang mga bata, naiwan sa sala si Jason at Daniel. Imbis na mag-start sila ng awkward small talks para i-break yung silence, nag-phone na lang sila. And guess what? Kahit supposedly nasa movie si Brandy with Daniel's girlfriend, panay ang text ni Brandy kay Daniel. Puro mga inappropriate tsuktsakan acts ang convo nila. Remember si Jason nakaupo din sa sala, possibly getting his act together. Pinakamalupit, nag-send pa ng malaswang picture or video si Brandy kay Daniel. Ewan ko na lang at this point paano pa napigilan ni Jason yung sarili niya na hindi sigurin si Daniel. Nagpatuloy si Daniel at Brandy sa mga malalaswang exchanges nila at pinag-usapan pa nila kung kailan nila pwedeng gawin yun. Nagdesisyon sila na sa Lunes ng umaga pagpasok ni Jason. May mga I love youhan pa at mga patwitams na messages. So sa puntong to, talagang gigil na si Jason. Sumagi pa nga sa isip niya na antayin ng Lunes para bistuhan sila sa akto. Pero di na niya talaga kinaya. Kung kaya't pagbalik ni Brandy at ng girlfriend ni Daniel sa bahay, nagdesisyon ng si Jason na kumprontahin si Brandy at Daniel. Binilinan muna ni Jason ng mga bata na wag lalabas sa kwarto ni Tyler. At nang magharap na sila sa sala, sabi ni Jason, "So, in love na kayo sa isa't isa ha?" Di maipinta ang mukha ni Brandy dahil alam niyang nabisto na sila. Pero di niya alam kung paano. Pinaghampas ng girlfriend ni Daniel si Daniel. Na galit kasi naman of all the people, di ba? Bakit si Brandy pa? Super deny si Brandy kasi ang akala niya wala namang pruweba si Jason eh. So, tinanong ni Jason, "So, hindi kayo magka-text palagi?" Todo deny si Ateng kaya inilabas na ni Jason ang phone niya para ipakita ang pruweba. Wala nang magawa si Brandy kundi umamin, pero one-time thing lang daw yun. Hindi naman daw ito seryoso. Tapos nang tinanong ni Jason, "So never kang nag-send ng malalaswang picture or video kay Daniel ever?" Todo deny na naman si Ateng, pero again, nang ipakita ni Jason ang pruweba, wala na siyang magawa kung hindi umamin. First and last time daw yun. Tapos nang sinabi ni Jason na alam niya yung pinaplano nila sa Lunes, sabi ni Brandy text lang daw yun at di naman daw nila tototohanin. Natahimik ang lahat for a moment. Awkward silence. Until finally, sabi ni Jason, nahihiwalayan na niya si Brandy. At ang sabi ni Brandy, "Subukan mo akong hiwalayan, hindi mo na makikita ang mga anak natin. Kung susubukan mong ilaban ang custody ng mga bata, sasabihin ko sa kanila na nagtangka ka mag-suicide noong high school kaya hindi ka mentally stable para alagaan ng mga bata. Kasalanan mo naman ang lahat eh. Kung hindi ka nawalan ng oras sa amin, kung hindi mo ako pinabayaan, hindi naman mangyayari to eh." O diba, ang kapal ng muks ni Ateng diba? Siya na ngayon ng loko, siya pa yung may karapatang magalit. At ang mas nakakaloka pa dito ay biglang sumabat ang girlfriend ni Daniel at pinagtanggol si Brandy. Like girl, inagaw niya yung boyfriend mo na kanina lang pinaghahampas mo. Tapos ngayon kakampi ka kay Brandy? Like what the F? Sabi ng girlfriend ni Daniel na kumalma lang silang lahat at walang kailangan mag-break up. They can just stay with their partners. Mukhang di naman daw seryoso ang mga nangyari. Wala namang daw tsuktsakang nangyari. Pagkatapos nito, ay umalis na si Daniel at ang kanyang girlfriend. Nagpatuloy sa pagtatalo si Jason at Brandy hanggang sa natulog na lang si Jason sa sala at sa kwarto naman si Brandy. Kinaumagahan, nagdesisyon na lang si Jason na maghiwalay na lang muna sila pansamantala habang nag-iisip siya. Dinala ni Brandy ang mga anak at doon muna sila sa kanyang magulang. Later, sinabi ni Brandy kay Jason na sinabukan daw niyang kausapin ang mga bata para explain kung ano ang nangyari. Pero sobrang upset daw ng mga bata kung kaya't kailangang kausapin ni Jason si Tyler at Charlie. Pag-uwi ni Jason, nakita niyang umiiyak si Tyler. Ang pagkakapaliwanag pala ni Brandy kay Tyler ay dahil galit si Jason kay Brandy, kailangan umalis ni Brandy sa bahay. Pero dahil si Tyler 7 years old pa lang, di pa niya ganong naiintindihan ng mga nangyayari, ininterpret niya yun na
So dahil kailangan ko ding umalis, ibig ba nun sabihin, galit din sa akin si Daddy? Pati si Charlie na totally walang idea kung ano bang nangyayari kasi 3 years old pa lang siya. Umiyak dahil umiiyak ang kanyang kuya. At this point, kahit kinasusuklaman ni Jason si Brandy, naalala niya yung pangako nila noon na the children would come first before each other or our marriage. Para sa mga anak, nagdesisyon si Jason na sabihin kay Brandy na bumalik na sa bahay at wag nang umalis. Pero si Brandy, the nerve, gusto niyang mag-beg muna si Jason sa kanya para bumalik siya. Na ginawa naman ni Jason. Pumayag si Brandy pero on one condition daw. Kailangan mag-sorry ni Jason kay Daniel. O diba, ang lala, like what the actual F. Nakakahiya daw yung nangyari nung isang gabi. So si Jason, pumayag na lang alang-alang sa mga anak. Nakalipas ang ilang buwan, para bang walang nangyari. Hindi nila ever pinag-usapan yung affair. Back to normal na ulit. Pero si Jason, hindi talaga mawala sa isip niya yung nangyari. Despite everything, nagsimula sila ulit makipag-hangout kay Daniel at sa girlfriend nito gaya ng dati. Iniisip pa din ni Jason na siguro nga kasalanan naman niya talaga. At iniisip din niya kung paano niya kaya mapapasaya si Brandy ulit para hindi na magloko pa. Father's Day a year after mula ng mga pangyayari. Nahuli na naman ni Jason na nagsisend ng indecent picture si Brandy kay Daniel. Agad naman kinumpronta ni Jason si Brandy. At ang sabi ni Brandy, nagkamali lang daw siya para talaga kay Jason yung picture. Siyempre, alam ni Jason na kasinungalingan lang lahat yun. At the affair probably carried on throughout the entire year. Grabe, di ba? Sobrang kakapal ng muka. Ilang buwan pa ang nakalipas, di halos nakakatulog ng maayos si Jason. Talagang nagsasuffer na yung performance niya sa work. Gusto na niyang makipaghiwalay, pero di niya alam kung paano gagawin. Ayaw din niyang sabihin sa pamilya niya, kaya talagang nababaliw na siya. October 2016, doon na nga nag-post sa Reddit si Jason under the username Jason in Hell about sa pangangaliwa ni Brandy. Karamihan sa mga advice doon ay dapat mag-seek help na daw siya. Hiwalayan na si Brandy dahil hindi naman daw makakabuti sa mga bata ang manatili sa marriage na puno ng kasinungalingan. Alam naman ni Jason na yun ang tamang gawin. Kailangan lang niya ng lakas ng loob. November 1st, 2016, nag-post ulit si Jason sa Reddit ng update. Update, I'm taking your advice. Ang rough translation ng updated post ni Jason ay hindi na niya susubukan pang ayusin ang marriage niya dahil ayaw naman ayusin ni Brandy talaga. Ayaw magpa-counsel. Kung kaya't kukunin na ang mga anak. Makikipagkita daw siya sa attorney sa susunod na linggo. Salamat sa lahat ng mga tumulong para makita ko ang katotohanan. November 15, 2016, inabot ni Jason ang divorce papers para pirmahan ni Brandy. At kinuha lang yun ni Brandy. Kinabukasan, parang normal na araw. Pumasok sa trabaho si Jason, hinatid ni Brandy ang mga anak sa school. Kinahapunan, nanood si Jason at Brandy ng dance practice ni Charlie at umuwi silang lahat para kumain ng dinner. Si Tyler, busy sa paggawa ng kanyang craft project. Nagpaalam si Brandy na pupunta lang muna siya sa Walmart para bumili ng mga additional na supplies para kay Tyler. Tinulungan ni Jason si Tyler sa project. Nakipaglaro sa mga bata at niredy ang mga bata para matulog. Makalipas ang higit isang oras, pag-uwi ni Brandy ay dumiretso siya sa kwarto ni Tyler para ilagay yung mga binili niya. Pinatulog ni Jason at Brandy ang mga anak. Sinabi ni Jason sa mga anak na, I love you, see you in the morning. Nag-usap pa ng bahagya si Brandy at Jason bago bumaba si Jason sa basement para matulog at umakyat naman si Brandy sa kwarto. 4 a.m., pinuntahan ni Brandy si Tyler sa kwarto nito. Tinanong niya kung gusto ba nito matulog sa kwarto ni Charlie. Antok-antok pa na umuo si Tyler. Kinuha ni Brandy yung binili niya nung gabi. At nang makarating si Tyler sa kwarto ni Charlie, dito na sinimulang pagsasaksakin ni Brandy si Tyler. Hindi craft supplies ang binili ni Brandy nung gabi. Isang miniature combat knife ang kanyang binili. Pag-akyat ni Brandy sa kwarto last night, doon na niya pinag-isipan kung paano gagawin ang pag-atake.
Ngayon, at some point ng pag-atake ni Brandy kay Tyler, nagising si Charlie. Antok na antok, tinanong yung nanay niya kung ano bang nangyayari. Sinabi lang ni Brandy na wala at bumalik na sa tulog. Pagbalik ni Charlie sa pagkakatulog, nilapitan siya ng kanyang ina para atakihin din gaya ng ginawa kay Tyler. Nilagay ng hayop na babaeng to sa sahig at tinakpan ng blanket ang mga nakahandusay na katawan ng mga bata. Tinutok ang kutsilyo sa kanyang liig. Sinaksak niya ang sarili pero hindi siya napuruhan. Sinubukan niya daw magpakamatay para makasama ang mga anak pero di niya kinaya. Dahan-dahan siyang bumaba papuntang sala at doon niya tinawagan ng ina para sabihin kung ano ang kanyang nagawa. Sinabi ng kanyang ina na tumawag siya ng 911, which she did. Montgomery County 911, where's your emergency? 203 South Madison Street, In what town? Darlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Randy Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. I won't let him find my kid. Okay, and how old are your children? 7 and 3. 10 and 3? 7. 7 and 3? Mm-hmm. Where did you stab yourself at? In the neck. Okay, are you bleeding? Yeah, there's blood everywhere. Okay, and where are you at? In my living room. You're in your living room? Mm-hmm. Are you armed now with the knife still? No, it's in my children's room. Hello? Yeah. Okay, where's your husband at? Downstairs somewhere. Okay, what's his condition? I don't know. I haven't talked to him. And when you say downstairs, is he in a basement or? Yeah. Okay, what's his name? Jason. Jason? Jason Morley? Yeah. And what are you feeling right now? I mean, you're tired? Are you where? Yeah. I took a lot of Benadryl. You took a lot of Benadryl? Yeah. Okay. Okay. And is there anyone else in the residence besides your children and you and your husband? I called my mom. You called your mom? What did she say? I hang up and call 911 and she'd be here in a second. Habang nasa phone si Brandy, dumating ang kanyang ina. Dahil parang wala sa sarili si Brandy, minabuti ng 911 operator na kausapin na lang ang ina nito at sinabihan na umakyat para hanapin ang mga bata at baka may mga buhay pa ito. Pagkita ng ina ni Brandy sa mga bata, dito ito sumigaw ng bongga sa nakitang karumal-dumal na scene. Dito na nagising si Jason at dali-daling umakyat para tignan kung anong nangyari. Bumagsak ang mundo ni Jason pero dali-dali niyang kinumpuntra si Brandy. At ang sabi ni Brandy, ngayon, hindi mo na sila mailalayo sa akin. Ang lala, di ba? Hindi naman sinabi ni Jason na hindi na pwedeng makita ni Brandy ang mga anak. Inaresto si Brandy for killing her 2 children. Kumalat ang balita at napagtagpi ng mga Reddit user na ang krimen ay may kinalaman sa username na Jason Inhel, kung saan si Jason mismo ang kumumpirma na siya nga yun. Walang sino man na makakapag-akala na dahil sa pag-divorce niya sa asawa, nahahantong ito sa malagim na trahedya. Nagpasalamat si Jason sa mga advice ng mga tao doon at na sana makatulong pa sila. Close ni Jason ang kanyang account at nilay to rest ang kanyang mga anak at sinubukang bumangon ulit from the nightmare in hell. Pero di pa tapos
Dahil ang bahay pala na tinitirhan ni Jason at Brandy ay nire-rent nila sa mga magulang ni Brandy. After ng pangyayari, pinalitan agad nila ang lock at hindi man lang nila pinayagang kuhain ni Jason ang kanyang mga gamit. Ngayon, alam na siguro natin kung saan nakuha ni Brandy ang kanyang pag-uugali, di ba? Dinala pa niya sa korte ang mga magulang ni Brandy para lang makuha ang gamit niya at ibang gamit ng mga bata. Nag-set up pa ng GoFundMe ang mga magulang ni Brandy gamit ang picture ni Jason kasama ang mga bata na animoy para kay Jason ang pera. Pero para pala ito sa legal battle ni Brandy, ang kanilang mamamatay tao na anak. Buti na lang at nag-set up ng GoFundMe ang mga kawork ni Jason na para talaga kay Jason, which ended up raising more than 50K. Finally, after a year, divorce na si Jason at Brandy. Nagsimula ang trial ni Brandy noong January 2018. Nag-plea pa ng not guilty for reason of insanity dahil daw depression noon at high sa Benadryl. Pero di nag-work, so nag-plea na lang on 2 counts of murder. She was sentenced to 55 years in prison para kay Tyler at 65 years para kay Charlie, with a total of 120 years. Madami pang pinagdaanan si Jason. He lost his job, nagkulong mag-isa at ayaw lumabas. Muntik na siyang magpakamatay ayon sa kanyang Reddit update noong June 2018 under a different username. Pero kumuha siya ng professional help at unti-unting bumangon sa bangungot na ito. Bumalik siya sa trabaho at nagsimula ulit. Sabi niya sa last post sa Reddit na sa lahat ng pinagdaanan niya, natutunan niyang dapat ay magbigay ng oras para sa mga mahal sa buhay. Kahit pa gusto lang nila makipaglaro. Dahil hindi natin alam kung kailan ang huling beses natin makakapiling sila. Ano sa tingin niyo? Kung kayong nasa katayuan ni Jason, ano kaya ang ginawa niyo? Ako, matatanggap ko pa yung niloko ko pero yung patayin pati ang mga inosenteng bata. Sobrang kasuklam-suklam nun. Dapat masunog talaga si Brandy sa impyerno. Thank you for joining me on today's episode. Kung nagustuhan mo ito, kindly like, subscribe, and hit the notification bell para kita-kits ulit tayo next time. See you again! Bye!